niya ang tungkol kay Beyonce na malapit ng mag-18 taon gulang. Binuksan niya ang usapan sa pagbabahagi ng mga isyu na ibinabato kay Beyonce, partikular sa mga taong naninira, lalo na sa social media. Pinakita rin niya ang kalagayan ng bahay nila Beyonce na kasalukuyang inaayos. May mga bakod at tindahan na, kaya pinabulaanan ng mga chismis na madumi at magulo raw sa paligid nila. Ipinakita rin ang ilang clips mula sa ibang vlogger na binabatikos si Beyonce, partikular sa physical appearance. Pinagtanggol ni Kuya July si Beyonce, sinabing walang katotohanan ang mga batikos dahil mismong nakita niya itong maayos at malinis. Sumunod na bahagi ng video ay mas positibong usapan kung saan kinapanayam ang nanay ni Beyonce. Inamin ng nanay na mabait si Papa Edo, tinatawag ring Papa Eds, kapag dumadalaw at madalas mag-bless sa kanila. Kapag lumalabas sila ni Beyonce, lagi rin may pasalubong. May nabanggit din ang nanay tungkol sa mga lakad nila na minsan ay ginagabi, pero wala namang masama at laging paalam. Mas nakakaaliw na bahagi ng video ay ang revelasyon na gusto raw talaga ni Beyonce si Papa Eds. Inamin ng nanay na tinanong siya ni Beyonce kung pwede na siyang mag-boyfriend pag 18 na siya. Pinayuhan siya ng nanay na ayos lang basta magpapaalam at ligawan siya ng maayos sa loob ng bahay. Sinabi rin ng nanay na crush daw talaga ni Beyonce si Papa Eds at ito ang magiging first love niya kung sakali, dahil hindi pa raw nagkaka-boyfriend si Beyonce. Sa huli, ipinunto ni Kuya July na walang dapat ikabahala ang mga supporters dahil malinaw na may respeto sa pamilya ni Beyonce si Papa Eds. Nagpasalamat si Kuya July sa mga viewers at iniwan ng mensaheng antabayanan ang birthday ni Beyonce sa Setyembre, kung saan posibleng mas klaro na ang kanilang status. Buod ng tema, may mga naninira kay Beyonce pero walang basehan. Inaayos ang bahay nila, kaya hindi totoo ang chismis na magulo. Mabait si Papa Eds sa pamilya. Inamin ni Beyonce sa kanyang nanay na gusto niya si Papa Eds. Ang pamilya ay bukas sa panliligaw, basta maayos at may respeto. May kilig vibes na hinihintay sa nalalapit na 8th birthday ni Beyonce. Kung Kalingap, nandito na naman tayo sa ating YouTube channel para gumawa ng panibagong reaction video. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa mga sponsor ng EDC. Bago ang lahat, shoutout muna kina Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Grab Ate Edna, at sa lahat ng viewers, lalo na kina President Jubilato, President Sangkailongs TV at President Banat Bagsik. Mega love shoutout sa inyong lahat. Kahapon, birthday ko at kahit hindi ko inaasahan, maraming bumati at nag-effort. Maraming salamat, lalo na sa mga nakisama sa transient. Hindi ako madrama pero taos puso ang pasasalamat ko sa inyo. Ngayon, dumako tayo sa issue ng mga sponsor ng EDC. Nalulungkot ako sa nangyayari sa inyo. Ilang buwan na tayong nag-uusap na itigil ang mga posts laban sa isa't isa, pero bakit paulit-ulit? Naayos ko na kayo sa Messenger pero bumabalik pa rin. Ang iba sumusuporta kay Beyonce, ang iba kay Ido. Pwede bang wag kayong magbangayan? Ang paninira nyo kay Ido ay paninira na rin kay Beyonce at kabaliktaran din. Hindi ba natin iniisip kung paano naapektuhan ang EDC community? Hindi ba natin iniisip ang epekto nito sa mga batang nanonood at sa mga supporters? Ako, matagal ko nang sinasabi kung may problema dumiretso sa akin. Hindi yung puro live at post. Ang masaklap, hindi na mga basher ang nagbabangayan, kundi kayo mismo na sponsors. Sa totoo lang, kapag nagpatuloy kayo sa ganito, pare-pareho kayong magiging eco-content, magiging laman ng mga content tungkol sa bangayan ninyo. Hindi ito tungkol sa sikat-sikatan, kundi tungkol sa pagtulong sa mga beneficiaries. Kung gusto nyo ng private na usapan, mag-messenger tayo. Kung gusto nyo talaga ng social media confrontation, pwede sa tamang paraan. Pero kung hindi na para sa kabutihan ng programa, sana tumigil na kayo. Kung hindi nyo kayang makinig, mag-leave na lang kayo sa GC bago ako pa magtanggal. Dito tayo para tumulong, hindi para magbiraang. Hindi natin dapat sirain ang pangalan ng EDC ni Kalingap Prab, ni Ido o ni Beyonce dahil lang sa away personal. Hinihiling ko sa lahat, tumigil na sa ganitong eksena. Hindi ito ikagaganda ng programa. Isipin ninyo, kung kayo mismo nag-aaway, sino pa ang gugustuhing tumulong? Sa halip na maghintay tayo sa susunod na HC vlog, nagbabangayan tayo. Malapit na ang birthday ni Beyonce, ngayon pa kayo mag-aaway. Ipakita natin sa basher na solid at nagkakaisa tayo. Hindi ito tungkol sa kung sino ang tama o mali kundi para sa ikabubuti ng lahat. Sana makarating ito sa inyong lahat. Ang gusto ko lang pagkakaisa at respeto sa isa't isa. Wakas.